Ang plano namin nagigising ng maaga para makakain ay hindi nangyari. Nang magising kami ni Lucian ay eksakto 10:00 na ng umaga. Tanghali na kaya naman sabay na din kaming naligo, nag-ayos ng sarili at sabay na din kaming lumabas ng silid. Mabuti na lang talaga at nagkusa ang tagaluto nitong si Lucian. Pagbaba kasi namin ng dining area, may mga pagkain nang nakahanda sa mahabang dining table kaya naman kaagad kaming kumain. Habang kumakain kami, walang ni isa man sa amin ang nagsalita. Concentrate kami sa aming kinakain dahil sa gutom hanggang sa mabusog kami. Saktong pagkatapos naming kumain nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon para lang magulat sa naging balita ng taong tumawag sa akin. Walang iba kundi ang Home for the Aged institution kung nasaan ngayon ang aking ama. Ibinalita nito sa akin na natagpuan na lang daw si Gustavo sa silid nito na wala ng buhay. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Namalayan ko na lang ang unti-unting pagpatak ng luha sa aking mga mata dahil sa nasabing balita. Ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Seryosong tanong ni Lucian sa akin. Halata sa boses nito ang matinding pag-alala. Wala na siya. Patay na siya, umiiyak kong sambit. Hindi naman ito nakaimik. Sa palagay mo ba naging masama akong anak sa kanya, Lucian? Kahapon lang kami nagkausap. Sinumbatan ko siya at wala kang kasalanan. Normal lang sa isang anak na may hinanakit sa puso ang sabihin mo sa kanya ang mga salitang binitiwan mo kahapon. Naging totoo ka lang sa sarili mo, Precious, seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Kung saan kasi okay na ako, saka naman ito dumating. Wala na siya so ibig sabihin, hindi ko na siya masisilayan pa habang buhay. Gusto ko siyang bigyan ng maayos na libing, Lucian. Hindi man siya naging mabuting ama sa akin, at least gusto ko pa rin namang magpaka-anak sa kanya, umiiyak kong sambit. Of course. Lahat ng gusto mo, masusunod. Nandito lang ako sa tabi mo, palagi Precious. Aalalayan kita. Pwede kang umiyak sa mga bisig ko hangat gusto mo, nakangiting sagot nito sa akin. Salamat. Maraming salamat, Lucian. Ang presensya mo ay malaking bagay na sa akin, seryosong sagot ko sa kanya. Pagkatapos naming kumain ni Lucian, muli kaming bumiyahe patungo sa Home for the Aged. Nadatnan ko nga ang wala ng buhay na si Gustavo Rodriguez, kaya naman kaagad kong inasakiso ang bangkay nito. Chief Executive Officer Rodriguez, bago namatay ang daddy mo, may iniwan siyang mga sulat para sa iyo. Seryosong wika sa akin ng head ng Home for the Aged. Kasalukuyang nasa morgue si daddy at inaayos ang katawan nito. Sulat, nagtataka kong tanong dito. Kausap ko lang siya kahapon tapos may sulat na naman siya sa akin ngayon. Ikaw na ang bahalang mag-check. I think importante ang sulat na iyon dahil sinabi sa akin ang pag-alaga niya na bago malagutan ng hininga ang ama mo, makailang ulit nitong sinambit na siguraduhin na maibigay sa iyo ang mga bagay na iniwan niya. Sagot naman kaagad nito sabay patong sa ibabaw ng mesa ang isang may katamtamang laki ng kahon. Salamat po. Maraming salamat din po sa pag-aalalaga niyo sa kanya dito. Seryosong sagot ko. Walang problema, iha. Tungkulin namin iyon sa lipunan at isa pa, ang magiging asawa mo na si Mr. Ferrero ang isa sa mga sponsor namin, kaya naaalagaan namin ng maayos ang mga elders na hindi na namomroblema pa sa financial na aspeto, nakangiting sagot nito. Nagulat naman ako. Po. Si Lucian po, gulat kong bigkas. Yes, si Mr. Lucian Ferrero, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko akalain na marunong din palang magkawang-gawa ang magiging asawa ko. Sa nalaman ko ngayon, mas lalo ko tuloy hinangaan si Lucian. Pagkatapos kong makipag-usap, lumabas ako ng opisina na bitbit ang kahon na galing umano kay Gustavo. Saka ko na lang ito tingnan. Sa ngayon, uunahin ko na muna ang labi ni Gustavo. Kahit na ano ang mangyari, ama ko pa rin naman siya at deserve niya din na mabigyan ng maayos na libing. Nakakalungkot nga lang dahil hindi siya naging mabuting ama sa akin. Gayunpaman, handa kong kalimutan ang lahat-lahat. Ibibigay ko na ang katahimikan para sa kanya at pipilitin ko na ang sarili ko na ibaon sa limot ang mga masasamang alaala tungkol kay Gustavo Rodriguez. Ang Daddy Gustavo. Habang nakatitig ako sa walang buhay na katawan ng aking ama,
hindi ko din mapigilan ang makaramdam ng sobrang lungkot. Kahit papaano masakit din para sa akin na makita siya na nasa loob na ng kabaong. Parang kailan lang, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat-lahat. Hindi man naging maganda ang naging relasyon naming mag-ama, alam ko din namang sa kahuli-hulihang araw nito sa mundo ay nagsisisi ito. Katunayan na doon ang mga huling salita na binitiwan nito noong huli kaming nagkausap. Rest in peace, Dad. Hangad ko pa rin ang katahimikan mo sa kabilang buhay. Huwag po kayong mag-aalala, pinapatawad ko na po kayo sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niyo sa akin, madamdamin kong bigkas. Wala eh. Hindi naman pwedeng habang buhay akong magtanim ng sama ng loob para sa kanya. Mas pipiliin ko na lang siguro ang katahimikan ng puso ko kaysa magkimkim ng galit at hinanakit. Tapos na iyon, nakalipas na at dapat nang ibaon sa limot ang lahat-lahat. Pagkatapos kong mag-alay ng maiksing panalangin, inasikaso ko na din ang mga nakikiramay. Sa susunod na araw na ang libing ni Daddy at alam ko sa sarili ko na magiging abala ako. Mabuti na lang talaga at hindi umaalis sa tabi ko si Lucian. Yes, nasa tabi ko siya palagi. Ni minsan hindi niya ako iniwan. Amber, nakikiramay ako sa pagkawala niya. Si Risa ang kaibigan kong si Risa na naging karamay ko noong mga panahon na down ako. Risa, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya, malungkot kong bigkas. Ganoon talaga siguro ang buhay. At least kahit na hindi kayo okay ng tatay mo, ginawa mo pa rin ito sa kanya, kahit na sa kahuli-hulihang sandali, seryosong sagot niya sa akin. At iyon naman ang tama, di ba? Kahit na ano ang mangyari, ama ko pa rin siya at dapat lang siguro ibigay ko sa kanya ang tamang respeto sa huling sandali, pilit ang ngiting sagot ko. Yes, and I admire you so much, Amber. Hindi ka lang mabait na kaibigan kundi napakabait mo ding anak, nakangiting sagot niya. Naku, mukha yatang inuuto mo na ako niyan ah. Halata ba? Sagot niya din naman. Ay ewan. Basta ang alam ko, super thankful ako dahil mayroon akong isang kaibigan na kagaya mo. Thank you, madamdamin kong wika dito. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali. Hanggang sa tuluyan nang nailagak ang katawan ni Daddy sa huling hantungan. Kahit papaano, panatag ang kalooban ko at pagkatapos mismo ng libing, saka ko na lang din binuksan ang kahon na iniwan nito sa akin. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang bumungad sa akin ang ilang pirasong alahas. Dokumento ng bahay at lupa at 2 sasakyan na nakapangalan din sa akin. May nakalakip din na sulat kung saan patuloy itong humihingi sa akin na kapatawaran. Malungkot akong napangiti. Kung noon pa sana ito ginawa ni Daddy sa akin, siguro ang saya ng buhay ko. Ngayon niya pa ako binigyan ng ganito gayong hindi ko na kailangan. Malungkot akong napatitig sa papel na hawak ko. Hindi ko kayang tumira sa bahay na iniwan niya na naging saksi sa malungkot na kabanata ng buhay naming dalawa ni Mommy noon. Ang bahay kung saan niya din itinira ang kerida niya na si Rosalinda at ang anak-anakan nitong si Aurora. Pero hindi ko naman pwedeng ibenta ito. Ito na lang din kasi ang nag-iisang alaala na posibleng maiwan sa akin. Hindi din ito na ibenta ni Daddy kahit na naghihirap na ito nitong huli. Kaya naman hahayaan ko na lang siguro ang bahay na ito hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Bahala na, siguro lahat ng naiwan niya ay itatago ko na lang muna. Magpapakasal na din naman kami ni Lucian at titira din ako sa bahay na regalo nito. Kinabukasan, niyaya ko si Lucian na samahan ako naturang bahay. Ilang taon na din akong hindi nakaapak dito at iba yung lungkot ang nararamdaman ko. Bago kasi namin ni Mommy nilisan itong bahay noon, napakaganda nito. Buhay na buhay ang garden dahil mahilig si Mommy sa mga bulaklak noon pero ngayon, kay laki na nang ipinagbago. Ang dating magandang garden ay tinubuan na ng mga talahib. Ang buong paligid ay napakalungkot. Ang dating maliwanag na bahay ay wala na. Malungkot kong inilibot ang buong bahay. Lalo akong nalungkot nang wala na ang mga dating kagamitan. Maaaring naibenta na or di kaya pinambayad ng mga utang. Nagpasya na din akong tingnan ang second floor. Kagaya ng first floor, halos ubos na din ang mga gamit. Ang mga mamahaling paintings na nakasabit noon ay wala na. Para na itong bakariting bodega sa paningin ko. Gusto mo bang ipaayos natin ang bahay na ito? Kanina pa ako tahimik at mabuti na lang talaga at nagsalita si Lucian. Nakangiti kong ibinaling ang tingin dito at pilit nang umiti. Huwag na lang.
Wala pa akong kahit na anong plano sa bahay na ito, lalo na at wala din akong balak na tirhan, dahil ayaw ko nang maalala pa ang bangungot ng nakaraan, malungkot kong sagot sa kanya. Pagkatapos ng isang buwan na kamatayan ni Daddy, nagpa siya akong magbalik opisina. Wala napapansin ko kasi kay Lucian na para bang hindi na din ito dumadalaw sa opisina. Palagi itong nasa tabi ko. Nakaalalay at sa tuwing sinasabi ko na ayos lang ako at pwede niya nang asikasuhin ang mga negosyo niya, ayaw talagang makinig. Wala pa sana akong balak na magbalik opisina lalo na at gusto kong alagaan na lang sana ang ampon naming baby. Kaya lang dahil naman kay Lucian wala na akong nagawa pa kundi ang magtrabaho ulit at ipagkakatiwala ang pag-aalaga kay baby Francis sa yaya nito. Yes, pinangalanan namin ni Lucian na Francis ang anak ni Loren na iniwan sa amin. Are you sure na okay ka lang? Seryosong tanong ni Lucian sa akin. Magkatabi kami dito sa loob ng sasakyan at hindi ko na mabilang kung ilang beses niya na akong tinanong kung okay lang daw ba ako. Siyempre, okay na ako. Kailangan ipagpatuloy ang buhay lalo na at nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako magpapagapos pa sa madilim na nakaraan. Lucian, ilang beses mo nang naitanong iyan sa akin. Saka, alam mo, papasok nga ako ngayon sa trabaho pero ano nga bang trabaho ang pwede kong gawin? Resigned at wala na si Chief Executive Officer Mayet at feeling ko, wala akong natututunan sa mga itinuro niya, nakanguso kong sagot sa kanya. No worries. May pumalit na sa kanya, kaya wala kang dapat na ipag-aalala. Ang trabaho mo lang naman ay maupo sa harapan ko or samahan ako sa loob ng aking opisina, nakangiting sagot niya sa akin. Automatiko namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. May ganoon bang trabaho? Nagtataka kong tanong. Yes, meron at iyon ang magiging. Trabaho mo simula ngayong araw, hindi ko naman mapigilan ang matawa. Buong paglalambing na naihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat bago ako muling nagsalita. Alam mo, feeling ko sobrang swerte ko sa iyo. Imagine, hindi ka nagsasawa sa akin at never mo akong iniiwan, malambing kong bigkas. Just because I love you, precious. You are to be everything at hindi ako mabubuhay kung wala ka, nakangiting sambit niya. Mabilis lang naman kaming nakarating ni Lucian sa opisina. Kaya lang, pasakay na sana kami ng elevator nang may bigla akong naisip. Parang gusto kong uminom ng something na mainit eh. Lucian, mauna ka na sa office. Susunod na ako. Parang gusto kong bumili na muna ng drinks eh, nakangiting paalam ko sa kanya. Ha, okay. Sasamahan na kita, sagot din naman niya kaagad sa akin. Huwag na. Saglit lang naman ako at saka hindi naman ako lalabas ng building eh. Tambak ang trabaho na naghihintay sa iyo, kaya sige na. Mauna ka na sa opisina mo, nakangiting sagot ko. Napansin ko ang pag-aalinlangan sa titig niya bago ito dahan-dahan na tumango sa akin. Okay, your wish is give command. Hihintayin kita sa loob ng office, precious ko, nakangiting sagot niya sa akin kasabay ng mabilisang paghalik niya sa labi ko. Mag-ingat ka ha, muli nitong bigkas. Nakangiti naman akong tumango. Ano nga pala ng gusto mong coffee para maibili na din kita, matamis kong wika. Well, anything. Ikaw na ang bahala. Kabisado mo naman na ang paborito ko, diba? Nakangiting sagot niya na sinabayan niya pa ng pagkindat. Yes. Sagot ko din naman kaagad at mabilis na akong naglakad paalis. Diretso ako sa coffee shop na dito lang din matatagpuan sa building ng Corporation. Nagsiserve sila ng masarap na kape pati na din cookies and cakes. Umorder ako ng 2 kape at isang hot chocolate. Ibibigay ko kay Sapphire ang isa. Bigla ko tuloy na Chief Executive Officer ang babaeng iyon. Dumating din ito sa buro ni Daddy pero hindi kami nagkausap ng matagal. Sobrang busy ko kasi talaga noon eh. Take out please, nakangiting wika ko sa cashier pagkatapos kong sabihin ang aking order. Pagkatapos noon, naghintay lang ako ng halos 5 minuto at naibigay na din naman kaagad nito ang order ko. Mabilis na akong lumabas ng coffee shop. Magaan ang pakiramdam na naglakad ako patungo sa elevator. May mga nakasabayan ako pero hindi ko na binigyang pansin pa. Abala kasi ang isipan ko sa kakaisip kung ano kayang trabaho ang pwede kong gawin sa opisina. Ni Lucian. Habang paakyat ng paakyat ang elevator, pakunti ng pakunti naman kaming naiwan na nakasakay, hanggang sa pagdating ng 6th floor, bumaba na ang halos lahat at 2 na lang kaming naiwan.
Isang babae na nakakulay pula na blazer na pinarisan ng above the knee na pencil cut skirt. Hi, bago ka dito. Saang department ka naka-assign? Nagulat pa nga ako nang bigla itong nagsalita. Pilit naman akong umiti dito. Sa top floor ako. Sa tanong mo kung bago ako, well, medyo bago pa lang, nakangiting sagot ko sa kanya. Mukha itong friendly kaya kahit papaano, gusto ko siyang pakisamahan ng maayos. Top floor. Sa office ng Sifi, nakataas ang kilay na tanong nito sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Yes, sa office ng C. Bakit may problema ba? Nagtataka kong sagot. Napapansin ko kasi na habang patagal ng patagal, paangas yata ng paangas ang pakikipag-usap ng babaeng ito sa akin . Ikaw saan ka naka-assign? Nakangiti ko namang tanong dito. Napansin kong automatic na napataas ang kilay nito habang sinusuyod ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. I am the new secretary of the C. Nakangiting sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Pasimple kong tinitingan ito mula ulo hanggang paa at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng panibugho. Shit, bakit parang sobrang sexy naman yata ng bagong sekretary ni Lucian? Ganoon ba? Ikaw pala pumalik kay Chief Executive Officer Mait, seryosong tanong ko dito. Yes, I am and I think sooner or later baka magiging misis pa ako ng CA. Nakangiti nitong sagot. Pigil ko naman ang sarili ko na mapataas ng kilay. Ang lakas ng loob ng babaeng ito na sabihin sa akin ang ganitong bagay. Grabe nag-umapaw ang self-confidence ha. Ikaw, ano ang papel mo sa C-office? Alam mo, mahigit 1 week na ako sa kumpanya pero ngayon lang kita nakita, nakataas ang kilay nito sa akin. Pilit ko naman itong inisyan. Kung kilala mo sila Sapphire, Mary, Annie at Susan, sila ang ka-level ko, sagot ko din naman kaagad dito. Shocks! Ang cheap naman pala ng posisyon mo, girl. Isa ka lang palang hamak na office clerk, sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Akala mo naman kung sino. Ngayon lang din pumasok ng opisina si Lucian simula noong namatay si Daddy at feeling ko, hindi pa ito nasigawan ni Lucian. Well, makikita ng babaeng ito. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang angas niya kapag matikman niya ang sigaw ng lalaking mahal ko. Sa naisip kong iyon, hindi ko mapigilan ang mapangiti. Parang gusto ko tuloy paglaruan ng babaeng ito. Tutal naman, ayaw kong ito ang maging sekretarya ni Lucian. Gosh, baka walang ibang gagawin ang babaeng ito, kundi ang akitin ang lalaking mahal ko. Hindi ko talaga iyon matatangak. Ano ang niningiti-ngiti mo dyan? Nakataas ang kilay na tanong nito sa akin, pero hindi ko na ito pinansin pa. Bumukas na kasi ang elevator at nauna na akong lumabas. Babae. Abat, bastos ka . Kinakausap pa kita at ang lakas ng loob mo para talikuran ako. Hindi mo ba alam na ako ang bagong sekretarya ng boss mo? Wika ng babaeng ewan pagkalabas ko. Ano nga ba ang pangalan nito? Ewan hindi ako interesado. Ano ba? Huwag kang ang bastos. Kinakausap pa kita halos sumigaw na bruha dahil ang lakas ng boses nito. Napatingin tuloy sa amin ang mga dati kong kasamahan ang of course, kasama na doon si Sapphire na mabilis pangang napatayo sa kinaupuan nito nang mapansin ako. Si Amber narinig ko pang sambit ni Susan. Sa lahat ng mga ka-office mate ko, ito ang pinakatsismosa. Kaya lang, hindi ko maiwasan na magataka nang napatitig ako dito, mabilis itong nagbaba ng tingin. Ganoon din sila Annie at Mary. Bingi ka ba or sadyang nagbibingihan lang? Well, kung ganyan katigas ang ulo at kabastos, hindi ako magdadalawang isip na i-request sa GFDEP. Nasasantihin ka. Walang puwang ang mga bastos at walang modo na empleyado sa trade corporation, ayabang nitong wika sa akin. Naku, Alma, tama na iyan. Shut up. Hindi ka kasali sa pag-uusap. Gusto mo ba na pati ikaw, isasama ko sa request na sesantihin din? Abat ang bruha Alma pala ng pangalan at mukhang mas matapang payata kay Lucian . Gosh, I can't take it anymore. Hoy, Alma. Kilala mo ba kung sino iyang nasa harap mo ngayon? Iwasan mo nga iyang angas mo. Nasa loob ng opisina niya si Mr. Ferrero at alam mo bang kanina ka pa niyang hinahanap, nakataas ang kilay na si Sapphire. Don't care kung sino ang babaeng ito at hindi ako late no. Sakto lang ang dating ko.
Saka, ako ang executive secretary ng ICC, kaya pwede kong gawin lahat ng nais ko, pagmamayabang panawikan ni Alma. Pinagtaasan ko lang ito ng kilay, tinitigan mula ulo hanggang paa bago ako naglakad patungo sa pintuan ng opisina ni Lucian. Grabe na talaga. Ang lakas ng hangin. Maybe, ako na lang yata ang mag-recommend ngayon kay Lucian na tangalin niya na ang mayabang na ito ora mismo. Daig pa ang boss kung tapang ang pag-uusapan eh. Hoy! Saan ka pupunta? Abat gusto mo pa talagang pumasok sa loob ng opisina ng boss ha? Muling wika ni Secretary Girl. Sabay hawak nito sa braso ko na siyang dahilan kaya nabitawan ko ang hawak kong kape. Bumagsak ito sa sahig at natapon. Kung kanina, mahinahon pa ako, pero ngayon bigla yatang umakyat ang dugo ko sa aking utak. Ang kape ko. Ang kapeng pinaghirapan kong bilihin, natapon lang dahil sa kagagahan ng babaeng ito. Gaga. Nagkalat ka pala talaga. Linisin mo. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil mabilis akong pumihit paharap kasabay ng pagtaas ng palad ko at lumagapak iyon sa pisngi nito. Narinig ko pa nga ang sabay na pagsinghap nila sa fire, pero wala na akong pakialam pa. How dare you? Ikaw babae ka ha, kanina pa kita pinagpapasensyahan, galit kong wika dito. Napahawak naman ito sa pisngi habang tulala na napatiitig sa akin. Hindi marahil nito inaasahan na makakatanggap ito ng sampal mula sa akin eh. Walang hiya kang ba, hindi na. Natuloy pa ang sasabihin nito nang bigla na lang bumukas ang pintuan at iniluwa si Lucian. Salubong ang kilay nito habang nakatitig sa nagkalat na mga inumin sa sahig. Ano ang nangyayari dito? Ano ang ibig sabihin nito? Halos dumagundong sa buong paligid ang boses na tanong nito sa amin. Your new secretary, natapon ang binili ko dahil sa kanya, kaya nasampal ko siya, sagot ko naman kay Lucian. No. Sir, look at my face. Sinampal niya po ako, umiiyak na sagot naman ni Alma. Nagkalat ang eyeliner at makeup nito sa pisngi kaya mukha na itong bruha. Dumagdag pa talaga ang bakat ng palad ko na nakadrawing sa pisngi nito. Then, you're fired, galit naman na sigaw ni Lucian sabay lapit at hawak sa kamay ko. Napansin ko pa ang pagkalito na gumuhit sa mga mata ni Alma, pero nang mapansin nito na hawak na ni Lucian ang mga kamay ko, halos mamilog ang mga mata nito na napatitig sa akin. You are. Yes, she is. Chief Executive Officer Precious Amber Rodriguez. The fiancé of our city, Mr. Lucian Montefalco Ferrero, sabat naman ni Sapphire. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Lucian sa akin, samantalang si Alma naman ay napansin ko ang pagkagulat sa mga mata nito. Bigla itong nahinto sa pag-iyak at hindi na makatingin ng diretso sa akin. Ayos lang. Sorry, nakakainis na kasi siya eh. Ang yabang kasi, saka natapon tuloy ang kape ko dahil sa kanya, kunwari nakasimangot kong wika kay Lucian. Mahina naman itong natawa at mulintong hinarap si Alma. You're the new secretary. Then, you're fired. Mag-report ka sa EC department ngayon at dahil sa ginawa mo, banned ka na sa lahat ng kumapanya na may kaugnayan na din. I will not allow anybody to humiliate to be fiancé. Seryosong wika ni Lucian. Sir. No po, patawad po. Hay, hindi ko naman po kasi alam na si ma'am pala ang fiancé nyo eh. Patawarin niyo po ako, sir. Ako lang po ang inaasahan sa pamilya namin, umiiyak namang sagot ni Alma. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Kung siya lang ang inaasahan sa pamilya, bakit ang lakas ng loob nito na awayin ako? Bakit ang lakas ng loob nito na ipakita ang kagaspangan ng ugali? You heard it right, Chief Executive Officer. This a big lesson for you. Next time, don't do it again, seryosong wika ni Lucian sabay hila sa akin papasok ng opisina. Kaya lang bago kami nakapasok sa loob, huminto ito sa paghakbang at hinarap si Sapphire. Sapphire, tawagan mo ang gwardiya at paeskortan mo ang babaeng iyan patungo sa GE office. Ang after that, bumaba ka at bilihin mo ang mga pagkain na kagaya ng nasa bag na iyan. Yes boss, sagot naman kaad ni Sapphire. Tuluyan na akong hinila ni Lucian papasok ng opisina nito at inalalaya na makaupo sa sarili nitong swivel chair. Ito ang dahilan kaya hangat maari, ayaw kitang mawalay sa tabi ko. Nasa paligid lang ang buling at natatakot akong wala sa tabi mo para ipagtanggol kita. Seryosong wikanit sa akin.
Lucian, ayos lang ako. Hindi ka dapat mag-isip ng kung kahit na ano paman. Wala kang dapat na ipag-aalala. Kayang-kaya kong ipatanggol ang sarili ko. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alam ko naman iyon pero syempre, iba pa rin kung kasama mo ako palagi. Precious, kaya ko ito ginagawa dahil ayaw kong nakikita na nahihirapan ka. Seryosong sagot niya sa akin. Okay, so nandito tayo ngayon sa opisina. Hindi naman pwedeng mag-usap na lang tayo, di ba? Ano nga pala ang magiging work ko? Nakangiting tanong ko at pagkatapos noon, kusa na akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Kailangan niya ng magtrabaho. Masyado ko na siyang naisuturbo eh. Balak kong huwag nang mag-hire ng babaeng sekretary, nakangiting sagot niya. Natigil naman ako sa paghakbang patungo sa sofa para sana doon muna maupo. Muli akong napapihit paharap sa kanya habang may ngiting nakaguhit sa labi. Talaga? Well, parang pabor yata sa akin ang plano mong iyan sagot ko. Yet said, okay iyan ang plano. No more babae na sekretary at magpapahanap ka agad ako sa youth department. Sa ngayon, pwede bang ikaw na muna ang sekretary ko habang wala pang nahahay na bago? Sagot niya naman kaagad. Sure, pero doon ako sa table ni Chief Executive Officer Mayet. Nag-aalala kasi ako eh. Baka wala tayong magawang trabaho kung dito ako sa loob ng opisina mo magstay. Papatulungan kita kay Sapphire sa mga trabaho. Medyo maraming responsibilidad ang pagiging executive secretary at ayaw kitang mapagod, bigkas nito. Bahala ka. Saka, nami chief executive officer ko na ang mga tsismosa sa labas eh, bigkas ko na nilakipan ko pa ng malakas na pagtawa. Okay, pero kapag may mambuli ulit sa iyo, kahit na isa sa kanila, don't hesitate to tell me. Ilang araw lang naman ito at kapag may mahal na bagong sekretary, hindi ko nahahayaan pa na magtrabaho ka. Seryosong wika niya. Lucian, masaya akong makasama ka palagi. Saka, ayos na din sa akin na magtrabaho ako. Hindi naman pwedeng tutunga nga lang ako tapos walang ginagawa. Ayos lang ako, hayaan mo akong magtrabaho dito sa kumpanya para may pakinabang naman ako, pabiro kong sagot. Isang malakas na pagtawa ang kumawala mula dito kaya naman nakitawa na din ako. Pwede din naman akong stay ng bahay para alagaan ang baby na inampon na namin pero parang mas gusto ko munang ituon ang pansin kay Lucian. Maayos naman na ang anak ni Lauren at sisiguraduhin ko na mabibigyan namin ito ng magandang kinabukasan. Hello, Chief Executive Officer Amber, nakangiting bati sa akin ng halos lahat pagkalabas ko ng opisina ni Lucian. Himala ang bait na yata nila ngayon. Ang mga dating sismosa ay mga nakangiti na ngayon. Hi! Kumusta kayo? Sagot ko din naman kaagad. Wala naman akong nakapa kahit nakatiting na sama ng loob sa kabila ng mga nangyari noon. Wala ayos naman na sila at may mga pamilya din silang binubuhay, kaya ayaw ko nang palakihin pa ang isyu. Kapag need mo ang help namin, huwag kang mag-alinlangan na lumapit ang magtanong sa amin ha. Kami ang bahala, sabat naman ni Mary. Uy, grabe, sip-sip yarn. Dati, hate na hate mo si Chief Executive Officer Amber tapos ngayon, mukhang nagbago na ang ihip ng hangin sabat naman ni Anne habang maihalong pang-aasar sa boses nito. Ano ka ba Anne, gusto mo ng away or gusto mo ng gulo, ni Mary? Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Balik na tayo sa trabaho guys. Hindi na kailangan pang ungkatin ang mga nangyari noon dahil wala na sa akin iyon. Oras ng trabaho kaya naman kailangan na nating ituon ang buong pansin sa mga task na dapat nating gawin, nakangiting bigkas ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, naupo na ako sa swivel chair at binuksan ko na ang computer. Hindi pa man nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo nang dumating si Sapphire. Dala na nito ang mga pagkain na kagaya ng mga inorder ko kanina. Nakangiti nitong ibinigay sa akin. Thank you. Iyong isang cough sa iyo iyan Sapphire at ang isa naman ay kay Lucian, nakangiti kong wika dito. Wow! Talaga! Naku, ang lakas ko talaga sa iyo, Chief Executive Officer Amber, bigkas nito. Pabiro ko naman itong nahampas sa balikat. Ano ka mo? Chief Executive Officer Amber. Abat kailan ka pa naging magalang sa akin? Ha, natatawa kong tanong. Natawa naman ito. Siyempre naman po. Magiging asawa ka na ng amo namin halata ang kilig sa boses na sagot nito. Muli akong natawa.
Tumigil ka na nga dyan. Siya nga pala, dalawa tayong magtutulungan sa trabaho ng isang sekretary, kaya dito ka na din pumwesto. Nakalimutan ko na yata ang mga itinuro ni Chief Executive Officer Mayet at hindi ko na malaman pa ang gagawin ko eh. Well, okay. Ako ang bahala, ngiting-ngiti nitong sagot kaya naman kahit papaano, gumaan din ang trabaho. Naging maayos naman ang paglipas ng mga oras. Kahit papano, nagamapanan din naman namin ni Sapphire ng maayos ang aming trabaho. Pero syempre, open pa rin sa pag-hire ni Lucian ng sekretary nito. Ayaw daw akong mahirapan kaya sige na nga. Saka nalaman ko din na hindi naman talaga pang office itong si Sapphire. Kasama pala siya sa mga bodyguards ni Lucian. Silang dalawa ni Ruby actually at kaya. Pala hindi sila umaalis sa tabi ko dahil nga gusto ni Lucian na masigurado ang kaligtasan ko. O diba hindi nakakapagtaka na kahit na malayo pala ako kay Lucian, may access siya sa mga nangyayari sa buhay ko. Grabe, ang galing ng lalaking iyon kahit pala minsan, never akong nakawala sa galamay niya. Hindi niya man ako nalalapitan pero may mga tao din pala itong inuutusan para bantayan ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa bawat araw na nagdaan lalong tumitibay at mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ni Lucian. Walang araw na hindi namin pinaparamdam sa isa't isa ang aming pagmamahal. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay naming araw. Ang aming kasal. Yes, parang kailan lang. Parang isa panaginip lang ang lahat. Kay bilis lumipas ng mga buwan at namalayan ko na lang na inaayusan na ako ng makeup artist. Wow! Bongga! Ang ganda niya talaga ma'am, nakangiting bigkas ng makeup artist pagkatapos akong ayusan at pagkatapos kong isuot ang aking wedding gown. Kasama ko dito sa loob ng silid si Sapphire na kinuha kong maid of honor. Wala naman kasi akong ibang makuha kasi si Risa, hindi ko alam kung nasan ito. Biglang nag-decline sa invitation ko na siya na lang sana ang kukunin kong maid of honor. Parang gusto kong magtampo pero nang malaman ko ang mabigat nitong problema, hindi na ako nag-inisist pa. Ang ganda mo talaga, Amber. Ikaw yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Nakangiting sabat naman ni Sapphire. Sige pa. Utuhin mo pa ako, Sapphire. Siya nga pala, mamaya imbes na ihagis ko ang baukwet, kusa ko na lang sigurong iabot sa iyo, para sure na ikaw na ang susunod na ikakasal. Ngiting-iti kong sagot dito. Naku, talaga? I mean, no na lang pala. Naalala ko, wala pa pala akong boyfriend, nakangiti nitong sagot kaya hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay. Maganda si Sapphire. Hindi nga lang mahilig mag-ayos dahil may pagka-boyish ito kung kumilos pero maganda ito. Nasa ganoon kami kasayang pag-uusap ng sa hindi inaasahan, may biglang dumating na bisita na hindi ko inaasahan. Actually, wala siya sa guest list dahil ayaw ni Lucian na dumalo ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi sila magkasundo David, gulat kong sambit sa pangalan nito. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Samantalang mabilis naman itong nilapitan ni Sapphire para sana pigilan. Sir David, hindi ka pwede dito. Ngayon ang araw ng kasal ni Amber at baka kapag. Saglit lang please, kahit sandali lang. Pwede bang hayaan mo akong kausapin siya? Kahit ngayon lang, please, seryoso nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Pinakatitigan ko siya at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Tungkol saan, seryosong tanong ko. Wala Nandito na din lang siya at hindi naman siguro ito gagawa ng anumang bagay na ikakapahamak ko, lalo na at may mga kasama ako. Ikakasal ay di pala si kanya. Wika ni David sa akin habang ramdam ko sa boses nito ang pait. David, mahal ko siya. Nagmamahalan kaming dalawa ni Lucian at kung anuman ang meron tayo noon, ibaon mo na sa limot. Marami pang mga babae dyan na mas deserve mong mahalin, seryosong sagot ko din naman sa kanya. Hindi naman ito nakaimik. Ibaon mo na sa limot ang lahat-lahat. Siguro, hindi talaga tayo para sa isa't isa kaya nangyayari ito. I am sorry, David, muli kong bigkas. I know. Nasa mga kamay na kita noon pero pinakawalan pa kita. Kung saan naman na-realized ko kung gaano kita kamahal, saka naman nagkaroon ng conflict ang lahat-lahat. Alam mo Amber, gusto ko pa sanang ipaglaban ka sa kanya Kaya lang, noong nakita ko na masaya ka na sa kanya, tumigil na ako.
Kahit na masakit, kailangan kong tumigil at ipaubaya ka sa kanya, maluha-luha nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng awa para dito. Ang laki ng mga kasalanan ko sa iyo, Amber. Sobrang laki at alam kong kahit na paulit-ulit kong sisisihin ang sarili ko, hindi ka nababalik pa sa akin. Hindi na tayo pwedeng maging tayo ulit. Kagaya noon, kagaya ng dati, muli ay bigkas niya. David, moved on. Alam mo naman siguro na hindi sa lahat ng oras, makukuha mo ang gusto mo, di ba? Marami pa dyan. Alam kong mahahanap mo din ang babaeng para sa iyo na mas makakapagpasaya sa iyo ng lubusan, muli kong bigkas. Sa mga nangyari ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal. Ang alam ko lang kasi ay masyado akong nasasaktan na makita kang ikakasal na sa kanya. Kung pwede nga lang na agawin kita sa kanya, ginawa ko na sana. Kaya lang, no. Amber, para sa kaligayahan mo, handa na akong magparaya. Wish you all the best and happiness in life, mahal ko. Madamdamin nitong wika kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata nito. Hindi naman ako makapaniwala. Ang nakikita ko kasi sa mukha ngayon ni David ay labis na pagsisisi. Thank you, David. Thank you so much. Hayaan mo, ipagdarasal ko na matagpuan mo din ang babaeng para sa iyo. Genuine ang ngiti sa labi na sagot ko sa kanya. Thank you. Pakisabi na lang kay Uncle na sorry. Hindi ako manggugulo. Wala akong masamang intentions. Sa ngayon, kailangan ko munang magpakalayo-layo para hanapin ang sarili ko. Wish you all the best, G5 First Love. Malungkot nitong wika at tuluyan na itong naglakad paalis. Malungkot na nasundan ko na lang ito ng tingin. Ramdam ko ang bigat ng kalooban ni David. Naging masaya din naman ang relasyon namin noon kaya lang hindi talaga kami para sa isa't isa. Unpredictable ang kapalaran at sino ba naman ang makakapagsabi na kailusyon pala ako nakatakdang ikasal. Chief Executive Officer Amber, kailangan na nating pumunta ng church. Naputo lang ako sa pagmumuni-muni ng biglang nagsalita si Sapphire. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ko sabay tango. Okay, excited na din ako makita ang gwapo kong asawa, sambit ko at habang alalay ako ni Sapphire, lumabas na ako ng silid. Diretso kami sa bridal car at ilang saglit lang, binabaybay na namin ang daan patungo sa simbahan. Nakikisama ang panahon. Walang kahit na anong ulap ang kalangitan. Hindi din ganoon kainit ang panahon kaya perfect talaga sa wedding naming dalawa ni Lucian ang lahat-lahat. Alam kong ito na iyon. Sa wakas, anumang sandali, magiging ganap na akong Mrs. Ferrero. Parang kailan lang. Nasaktan, umiyak at halos mawala ng pag-asa pero heto ako. Patuloy na bumabangon at ngayon ay ikakasal na sa lalaking ang akala ko ay katawan ko lang ang habol pero ngayon ay alam kong bihag ko na din ang puso nito. Mr. Lucan Montefalco Ferrero. Wait for me. Parating na ako. Anumang sandali, sabay kaming manunumpa sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Ano ang ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Lucian sa pamangkin niyang si David. Nandito na siya ngayon sa simbahan at hinihintay na lang ang pagdating ng bride para maumpisahan na ang seremonya ng kasal. Uncle, binabati kita, sagot naman kaagad ni David sa tiyuhin iya. Halata sa mga mata niya ang lungkot habang sinasabi ang katagang iyon. Palagi niyang naiisip na siguro kung hindi siya nagluko noon, baka silang dalawa ni Precious ang ikakasal ngayon eh. Nag-umpisa ang lahat sa panluluko niya, kaya naiwan siyang luhaan ngayon. You know what? Know that you love her very much. Pero mahal ko din siya at ako ang pinili niya. David, kahit na ano ang mangyari, magkadugo pa rin tayo. Alam kong nasasaktan ka sa mga nakikita mo ngayon pero sana tangapin mo na ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa. Seryosong sagot ni Lucian sa pamangkin niya. I know, uncle at tangap ko na ang lahat-lahat. Paalis na din ako. Lalayo na muna ako dahil gusto kong makalimot. Pero bago ako aalis, gusto kong sabihin sa iyo na binabati kita, uncle. Binabati ko kayong dalawa ni Precious Amber. Pero may gusto lang akong ipakiusap sa iyo. Ikaw ang pinili niya kaya sana mahalin mo siya ng buong puso. Seryosong wika ni David. David, aware ako sa mga pagkakamali ko na nagawa ko noon at bumabawi na ako sa kanya ngayon. Regarding sa pakiusap mo, kahit na hindi mo sabihin iyan alam ng puso ko kung ano ang gagawin ko. Wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya si Precious sa piling ko. Hindi ko nahahayaan pa na muli siyang umiyak.
Ibibigay ko ang pag-aalaga na deserve para sa kanya, seryosong sagot naman ni Lucian sa pamangkin niya. Thank you, Uncle. Thank you so much. Iyon lang naman eh. Sa sinabi mo ngayon, magaan ang loob ko na umalis. At least, panatag na ang kalooban ko at alam kong magiging masaya na siya sa piling mo, seryosong sambit ni David. Isang ngiti naman ang kaagad na gumuhit sa labi ni Lucian bago nito tinapik ang balikat ni David. Makakahanap ka din ng babaeng para sa iyo. Magtiwala ka lang. Kung gusto mong magbakasyon na muna o kaya you can go. Ako na muna ang bahala sa lahat-lahat. Pero kung ready ka nang bumalik, huwag kang mag-atubili na lumapit sa akin. Marami pa tayong pag-uusapan, David, seryosong sagot ko. I know, and thank you, Uncle. Again, congratulations sa inyong dalawa ni Precious Amber. Hindi ko nahihintayin pa na mag-umpisa at matapos ang kasal nyo. Baka kasi malate ako sa flight ko eh, sagot naman kaagad ni David. I understand. Kung saan ka man pupunta, mag-iingat ka, David. Huwag mo din kalimutan na may pamilya na naghihintay sa iyong muling pagbabalik, seryosong sagot naman ni Lucian sa pamangkin niya. Thank you, Uncle T. Sagot naman kaagad ni David at humakbang na ito paalis. Samantalang hindi naman maiwasan ni Lucian ang makaramdam ng lungkot habang sinusundan niya ng tingin ang kanyang pamangkin. Napakatapang nito para tangapin ang kabiguan sa pag-ibig. Hindi niya akalain na kaya nitong humarap sa kaya ngayon para magpaalam. Sa ngayon, wala na din siyang ibang hangad kundi ang maging masaya ito sa hinaharap. Alam niya sa sarili niya na makakahanap din si David ng babaeng mamahalin. Ng babaeng makakasama nito sa buhay. Hindi man sa ngayon pero baka sa mga susunod na buwan or taon. Sana nga. Sana lang talaga. Samantalang si David naman ay diretso na airport. Wala naman siyang balak na lumabas ng bansa. Nitong mga nagdaang taon, naging masinop siya sa pera. Nakaipon siya at nakabili ng malaking lupain sa Visayas. Doon siya pupunta ngayon. Doon na muna siya mamalagi. Ayaw niya na sa magulong syudad. Mas gusto niya na lang ng tahimik na buhay. Taxi itong sinakyan niya paturigo sa airport. Lahat ng collections niyang mga sasakyan ay binenta niya na. Ginawang pera para makapag-umpisa siya ulit sa probensya. Ekta-ektaryang lupain ang nabili niya doon. May mga iba't ibang mga produkto na din naman kaya alam niyang kahit na doon na siya mamalagi, kikita pa rin siya ng pera. Mabubuhay pa rin naman siya ng maalwan. Isa pa, patapos na din ang bahay na pinapatayo niya doon. Habang nasa loob ng taxi si David, wala sa sariling nailibot niya ang paningin sa buong paligid. Hindi niya pa nga maiwasan na mapakunot noon nang mapansin niya ang isang familiar na bulto. Hindi siya maaring magkamali, kahit na madungis ang nasabing babae alam niyang si Aurora iyon. Yes, si Aurora nga. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito sa gilid ng kalsada? Ang huli niyang naging balita kay Aurora at nasa isang mental institution ito. Pero bakit nakikita niya ito ngayon sa gilid ng bangketa? Nakaupo habang nanghihingi ito ng limos at sobrang dungis. Manong, pakitabi na muna ng taxi. May gusto lang akong kausapin, seryosong utos niya sa driver. Tumalima naman kaagad ito at huminto din ito sa gilid ng bangketa. Malapit sa kinaroroonan ni Aurora. Pakihintay lang po sandali, Manong. Huwag po kayong mag-alala, dadagdagan ko po ang bayad sa inyo mamaya, wika niya pa sa driver. Areglado boss, saad naman ng driver, kaya pagkalabas niya ng taxi, kaagad na din naman niyang nilapitan si Aurora. Mula sa kanyang backpack, kumuha siya ng ilang pirasong tiglilibuhin at inilagay iyon sa basong hawak ni Aurora kung saan nilalagay ang mga barya-baryang limos. Salamat po, hindi naman natuloy ni Aurora ang sasabihin niya dahil sa pag-angat ng kanyang tingin, sumalubong sa paningin niya ang gwapong mukha ni David. Pagkagulat ang kaagad rumihistro sa mga mata nito. David, mahina nitong sambit. Ano ang nangyari sa iyo? Paano ka humantong sa ganitong bagay? Seryosong tanong naman ni David dito. Naluha naman si Aurora. Patawad. Patawad, David, umiiyak nitong sambit. Aurora, hindi ka sa akin nagkasala para humingin ka ng tawad. Life is so hard at sana natuto ka na din ng lesson kagaya ko. Ayusin mo ang buhay mo dahil hindi pa huli ang lahat, seryosong sagot naman ni David sa dalaga. Paano? Paano ko aayusin ang isang bagay na sira na, David?
Kinarma ako sa mga kasalanan na nagawa ko noon. Hindi ko na alam kung paano mag-uumpisa, umiiyak nitong sambit. Kaya mo iyan. Matapang ka, di ba? Kayang-kaya mo iyan, Aurora, at walang ibang makakatulong sa iyo, kundi sarili mo lang, seryosong sagot naman ni David sa dalaga. Itago mo na ang pera na iyan at sana gamitin mo sa tamang paraan, pahabol niya pang bigkas bago siya naglakad pabalik sa taxi. Narinig niya pa ang pagtawag ni Aurora sa kanya pero hindi niya napinansin pa. Pumasok sa loob ng taxi at kaagad naman ding umarangkada paalis. Bago siya nakalayo, nilingon niya pa si Aurora at nang mapansin niyang umiiyak pa rin ito, hindi na mapigilan pa ni David ang mapailing. Kung noon sobrang taas ng tingin nila sa mga sarili nila, iba na ngayon. Mga talunan sila. Mga luhaan. Talaga nga palang walang magandang maidulot kapag mapaglamang ka sa kapwa. Isang malaking lesson sa buhay nila. Pagdating ng airport, diretso check-in na si David. Ilang saglit lang, lulan na siya ng eroplano pa Visayas. Halos 2 oras lang naman at nakarating din kaagad siya at paglabas niya ng airport, nakita niya din naman kaagad ang kanyang sundo. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang lupain. Si Mang Boy. Senyorito, maligayang pagbabalik po, nakangitin sa lubong nito sa kanya. Isang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni David bago tinanguan si Mang Boy. Salamat po, Mang Boy, bigkas niya. Samantalang sa Manila naman ay kakatapos lang ng seremonya ng kasal nila Lucian at Precious Amber. Hindi magkamayaw ang mga dumalo sa pagbati sa bagong mag-asawa. Lahat ay nakikiisa sa kakatapos lang na pag-iisang dibdib ng bagong mag-asawa. Salamat po. Marami pong salamat sa inyo, halos magkapanabay nilang sagot. Kahit ang ina ni Lucian na si Mrs. Carmina Ferrero ay masayang-masaya din wakas, na itama na din ang pagkakamali ng nakaraan. May naging ambag siya kung bakit naging magulo ang relasyon ng anak niya at ni Amber at kung hindi siguro ang dalawa ang nagkatuluyan, baka habang buhay niya iyon pagsisisihan. Iho, congratulations sa inyong dalawa, nakangiting wika ni Carmina pero ang mga mata niya ay nakatutok sa bride. Hindi na siya nagtataka pa kung bakit patay na patay ang anak niya sa dalaga. Ang ganda kasi talaga at sure siya na magaganda din ang magiging apo niya. Tama, tapos na ang kasal at sa ngayon, kailangan niya sigurong i-push na mag-anak na ang bagong mag-asawa. Excited na din kasi siyang mag-alaga ng mga apo eh. Maraming salamat po, madam, nakangiting sagot naman ni Amber sa kanyang biyanan, kaya lang ang ngiti niyang iyon ay bigla na lang naglaho nang mapansin niya ang seryosong pagtitig nito sa kanya. Na para bang may mali. Siyang nasabi. Here we go again. Balik na naman ba sa dati? Hindi maisatinig na bigkas ni Amber pero hindi din niya mapigilan ang mapangiti nang marinig niya ang katagang binigkas ni Carmina. Madam? God, hindi ba pwedeng mommy na lang, Amber? Ina ako ni Lucian at ako ang biyanan mo. Ha? Sorry po. Opo mommy, nakangiting kaagad na bigkas ni Amber. That's the right daughter-in-law. Siya nga pala, ano pa ang hinihintay natin? Diretso na tayo sa second part ng kasal nyo. Gutom na yata ang mga bisita and kainan na, pakwela pa na wika ni Carmina, kaya naman hindi na mapigilan pa na matawa ni Lucian at Precious Amber. Parehong hindi nila akalain na marunong din palang magpakwela ang socialite na si Carmina. Ang akala kasi talaga ni Amber ay mataray ito eh. Pero sa nakikita niyang ngiti sa labi nito ngayon, alam niyang sa pagkakataon na ito, magkakasundo na silang magbiyanan. Esed, kumusta na po kayo? Sorry po kung ngayon na lang ulit ako nakadalaw sa inyo. Mahina kong usal pagkatapos kong ipatong ang dala kong isang bugkos ng bulakalak sa puntod nito. Samantalang si Lucian naman ay kusa na din itong nagsindi ng kandila. Pagkatapos noon, tahimik itong tumayo tabi ko habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa puntod ni Mommy. Parang kailan lang. Kay bilis ng panahon. Halos 6 na taon ko na siyang hindi kasama pero sariwa pa rin sa alaala ko noong magkasama kaming nilalabanan ang hirap ng buhay. Mom, nakita niyo po ba? Ikinasal na po ako. Ikinasal na po ako sa lalaking hindi ko akalain na kaya din pala akong mahalin. I am so happy, Mom. At least, hindi ko man kayo nakakasama na, alam kong may isang tao na handa akong alagaan kailanman, muli kong sambit. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang nami Chief Executive Officer ko na siya pero alam ko na kung nasaan man siya ngayon,
alam kong tahimik na din si Mommy at alam kong nakikita din nito kung gaano ako kasaya ngayon sa piling ng lalaking iniibig ko. Kay Lucian. Huwag po kayong mag-aalala, kagaya ng makailang ulit na pangako ko po sa inyo, hinding-hindi ko po pababayaan si Precious. Mamahalin ko siya ng buong puso hanggang wakas, narinig ko namang sambit ni Lucian. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Sa loob ng mahigit 2 taon pagkatapos naming ikasal, hindi ko na mabilang kung ilang beses nakasama ko siyang dinadalaw ang puntod ni Mommy at ganito palagi ang pangako niya. Naaalagaan daw ako nito hanggang wakas. Iba yung galak sa puso ang nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko ang katagang iyon sa bibig niya. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Sa loob ng 2 taon na pagsasama naming dalawa ni Lucian bilang mag-asawa, hindi ito nabigo na ipadama sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Pinanindigan nito ang pagiging asawa sa akin. Ibinigay niya ang lahat sa akin, lalong-lalo na ang oras at pagmamahal. Nag-alay pa ako ng maiksing dasal bago namin nilisan ang puntod ni Mommy. Bago umuwi, dumaan na din ako sa puntod ni Daddy. Nag-alay na din ako ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Nagbigay na din ako ng maiksing dasal bago namin tinahak ni Lucian ang way pabalik ng kotse. May iba ka pa bang gustong puntahan pagkatapos dito? Marami akong time para samahan ka, nakangiting tanong ni Lucian sa akin pagkasakay namin ng kotse. Kaagad naman akong umiling. Kahit saan kami pumupunta, may driver at bodyguards kaming palaging kasama at sanay na ako doon. Kawawa naman si Lance kung hindi kaagad tayo uwi. Baka mamaya hinahanap na tayo ng bata, sagot ko din naman kaagad dito. Ang Lance na tinutukoy ko ay ang anak ni Loren na iniwan sa amin noon. Simula noong nag-hire ng lalaking sekretary si Lucian, nagstay na lang ako ng bahay. Naging full-time mom ako ni Lance at hindi din ako nagsisisi dahil napaka-sweet niyang bata. Anak na ang turing namin sa kanya ni Lucian. Well, sa 2 taon na pagsasama naming dalawa ni Lucian, sad to say, hindi pa rin ako nabubuntis. Pero hindi naman kami nagmamadali. Alam kasi namin na kung para sa amin, ibibigay sa amin iyon ni Lord. Walang dapat na ikabahala. Walang dapat na ipagmadali as long as masaya kaming dalawa ni Lucian na magkasama, kontento na ako doon. May anak naman na kami eh. Iyon ay si Lance nga na ipinagkatiwala sa amin ni Loren. Simula noong iniwan ni Loren sa amin ang bata, wala na din kaming naging balita tungkol dito. Gusto ko nga sana siyang ipahanap kay Lucian kaya lang huwag na lang. Hindi na kailangan. Kusa nang lumayo si Loren at kailangan namin iyon igalang. Napatawad ko na sila. Silang lahat ng mga taong naging sanhi ng mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Masaya na ako ngayon at wala nang dahilan pa para magkimkim ng sama ng loob. Habang tinatahak namin ang way pauwi ng bahay, hindi ko mapigilan ang mapatitig sa isang babaeng naglalakad sa gilid ng kalsada. Kunot noo akong napatitig dito lalo na at para bang familiar siya sa akin. Hey, Precious. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lucian sa akin. Napapansin niya marahil na nagkakandahaba na ang liig ko sa kakatanaw sa naturang babae. Parang kilala ko siya pero parang hindi din naman. Imposible kasi na siya iyon eh. Wala, nakangiti kong sagot kay Lucian. Naramdaman ko naman ang paghawak nito sa kamay ko at marahan niyang pinisil iyon. Inutusan ko nga pala ang sekretary ko na i-book tayo ng tiket patungo sa Switzerland. Parang gusto ko munang magbakasyon na muna tayo, wika niya. Namimilog ang mga matang napatitig ako kay Lucian. Talaga? As in, sure na ba iyan? Teka lang, dapat kasama si Lance at ang yaya niya ha, nakangiti kong sagot. Of course, kasama talaga siya. Look, Precious, simula nung dumating sa buhay natin si Lance, itinuring ko na siyang hindi iba sa atin. Anak natin siya kaya kung saan man tayo magpunta, dapat nandoon din siya, nakangiting sagot niya sa akin. Wow! Thank you, Lucian. Naman, hindi man galing sa ating laman at dugo si Lance, anak natin siya. Nakangiting sagot ko sa kanya. Isang masuyong halik sa noo ko ang ibinigay niya sa akin bago niya ako kinabig palapit sa kanya. Naisandal ko naman ang aking ulo sa kanyang balikat. Hawak kamay kaming dalawa ni Precious Amber na naglalakad papasok ng bahay. Kakarating lang namin galing sa pagbisita sa puntod ng mga magulang nito at ramdam ko sa kilos nito ang sigla. Masaya ako na nakikita ko sa mga mata nito na kontento na ito sa pagsasama namin.
Sa bagay, wala din naman akong ibang hangad kundi ang maging masaya siya sa piling ko. Si Precious ang lahat sa akin, at kahit na walang kasiguraduhan kung mabubuntis ba ito, wala akong pakialam. Kasalanan ko din naman kung bakit hirap siyang mabuntis ngayon. Dahil iyon sa pagiging dalos-dalos ko sa nakaraan namin. Minsan ko nang nabuntis si Precious nang hindi ko alam. Iyon iyong pagkakataon na pinapahirapan ko siya. Nakunan siya at iyon ang dahilan kung bakit tinapat na ako ng doktor na baka hindi na daw mabubuntis ang asawa ko, at kung mabuntis man ito, maliit na tsansa lang. Well, hindi na ako umaasa pa. Wala namang mas mahalaga sa akin kundi siya lang. Isa pa, wala din akong karapatan na humiling ng anak dahil kasalanan ko ang lahat-lahat kung bakit hirap siyang mabuntis ngayon. Ma'am! Sir, natigil kaming dalawa ni Precious sa paglalakad nang bigla na lang kaming sinalubong ni Manang Tasyon. Isa sa mga matagal na naming kasambahay at hindi pa nga namin maiwasan na magtaka dahil may karga itong isang sangol. Manang! Ano yan? Kaninong anak yan? Nagtatakang tanong ni Precious dito. Samantalang gulat din akong napatitig sa baby na nasa bisig ni Manang. Ma'am, may isang babae na pumunta dito. Akala ng guard manghihingi lang ng tubig pero noong nalingat siya bigla na lang umalis ang babae tapos iniwan niya ang batang ito doon sa may gilid ng bakod. Malayo sa guardhouse kaya hindi napansin kaagad, sagot naman kaagad ni Manang. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ni Precious samantalang hindi ko naman mapigilan ang mapatingin sa sangol. Halatang wala pang isang buwan ang bata dahil nakapikit pa ito. Baby na baby pa at sinong tangang ina ang basta na lang nag-iwan dito? Babae. Sinong babae? Namukhaan ba? Seryosong tanong naman ni Precious. Hinawi pa nito ang lampin na nakatakip sa katawan ng kawawang sangol at pinakatitigan iyon. Pwede natin i-check sa closed-circuit television. Sa ngayon, kailangan sigurong madala sa doktor ang baby na iyan lalo na at mukhang wala pa siyang isang buwan. Baka kung ano ang mangyari sa kanya, seryosong sagot ko naman. Hindi naman nakaimik si Precious pero nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin. Tatawagan ko si Dr. Guevara at hayaan na muna natin si Manang at ang driver na magdala sa hospital sa baby na yan. Susunod na lang tayo pagkatapos natin may check ang kuha sa closed-circuit television, seryosong wika ko. Kaagad namang tumango si Precious kaya kaagad ko nang inutusan sila Manang at ang driver sa gagawin nila. Pagkaalis nila Manang, diretso kami ni Precious sa library. Mula sa personal computer ko na-access ko ang mga footages ng mga closed-circuit television kaya yun kaagad ang tinitingnan ko. Dahil bago pa lang naman nangyari, nakita din kaagad namin ang babaeng nag-iwan sa sangol at ganoon na lang ang gulat naming dalawa ni Precious nang pareho naming namukhaan ang isang babae. Aurora, narinig kong sambit ni Precious. Halata sa boses nito ang pagkagulat. Si Aurora nga. Walang duda. Kahit na sobrang layo ng hitsura nito kumpara noon, si Aurora nga. Grabe, siya nga. Walang hiyang babae paano niya naatim na iwan ang bata ng ganoon-ganoon lang, halata ang frustration sa boses ni Precious habang sinasabi ang katagang iyon. Ano ang plano mo? Ano ang gagawin natin sa bata? Seryosong tanong ko din naman sa kanya. Hindi ko alam. Pero I think, kailangan muna nating airport ang mga nangyari sa government institutions. Gustuhin ko mang alagaan ang bata, kaya lang wala akong tiwala kay Aurora. Alam ko ang ugali ng babaeng iyon, seryosong sagot ni Precious sa akin. Well, pabor din naman ako sa sinabi niya. Maganda siguro na isuko na muna namin ang bata sa gobyerno. Mahirap na baka kasi may plano ang babaeng iyon na maging dahilan pa ng sakit ng ulo namin sa hinaharap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang kalagayan ng bata. Kami na din ang gumasto sa pagkaka-hospital nito ng ilang araw. Kulang kasi sa nutrisyon ng sangol. Hindi na din naman bumalik si Aurora at sa paglipas ng ilang buwan, napagpasyahan na din naming dalawa ni Precious na ampunin na din ang bata. Legal na pag-aampon yon dahil dumaan kami sa tamang proseso. Open ako sa pag-aampon lalo na at hindi ko na din talaga inaasahan kung magkakaanak pa ba kami. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang ako dahil naalimpungatan akong wala na si Precious sa tabi ko. Kapag umaga kasi, mas nauuna akong nagigising dito pero ngayon, nagiging kakaiba yata. Mas nauna pa itong gumising sa akin na labis kong ipinagtaka. Precious! Mahal ko? Nasaan ka? Tawag ko dito pero walang sumagot. Hanggang sa nagpa siya akong tingnan ito sa banyo at ganoon na lang ang gulat ko nang maabutan ko ito doon.
Sumusuka kaya naman mabilis ko itong dinaluhan. Precious, anong nangyari? Teka lang, masama ba ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo ako ginising para maalalayan kita? Seryosong wika ko. Abot-abot ang kaba sa puso ko habang nakikita ko kung paano siya sumuka ng sumuka. Feeling ko, ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon niya ngayon eh. Lucian, relax. Relax, wika ni Precious nang medyo kumalma na ito. Hindi naman ako nakaimik. Paano ako makaka-relax kung makikita ko siya sa ganitong sitwasyon? Relax? Precious naman. Alam mo naman siguro na hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang may bigla na lang siyang iniabot sa akin. Nagtataka akong tinanggap iyon at pinakatitigan at ganoon na lang nagpanlalaki ng mga mata ko habang nakatitig sa nasabing bagay. Lucian, magiging ganap na daddy ka na. I am pregnant, maluha-luhang bigkas nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko biglang namanhid ang buo kong katawan habang nakatitig sa dalawang kulay pulang guhit ng pregnancy test. Ha? Buntis ka? Talagang buntis ka? Mahinang tanong ko. Ni hindi ko na nga napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Yes? Yes, buntis ako. Sa wakas, nabuntis din ako, Lucian, umiiyak nitong sambit. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Mahigpit ko na siyang niyakap. God! Sobrang saya ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa magandang balitang mo iyan, Precious. Tanggap ko na sa sarili ko na kahit na hindi tayo magkaanak, ayos lang. May dalawa na tayong ampon eh. Pero ngayong buntis ka, doble-dobleng tuwa ang nararamdaman ng puso ko. Sobrang bait ni Lord sa atin, Precious, lumuluha kong sambit. I love you, Lucian. Salamat dahil kahit papaano, mararanasan ko din ang magiging isang tunay na ina. Maraming salamat dahil kahit na medyo natagalan ang mabuntis ako, nandyan ka palagi sa tabi ko. Hindi ka din nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga. Salamat. Maraming salamat, umiiyak ding sambit ni Precious. Well, siguro mas kailangan ko pang maging isang mabuting tao simula ngayong araw, bukas na bukas din, magpapadala ako ng donations sa mga charity institutions. Tanda ng pasasalamat ko sa paparating na bagong miyembro ng pamilya namin.